Hello po mga boss, kumusta po kayo lahat? Shoutout po sa ating mga viewers. Ngayon mga boss, magsi-share na naman ako sa inyo ng isang chili farm na pag-ari po ito mga boss, ng isa nating subscriber sa YouTube. So nais lang niya ibahagi itong kanyang silihan kung paano ba ang ginagawa niya rito. So ito mga boss, panoorin natin to. Andito po kami ngayon sa bayan ng Bunao, Iloilo at kami po ay nagtatanim ng siling Taiwan. Guapa! Guapa! Isog! Magandang araw po dyan sa inyo, Ma'am Lorene. Shoutout po sa inyo. At saka dyan po ma'am sa sa mga kasama nyo na nagtatanim ng sili ngayon. Madami po pala kayo. At mukhang masaya po kayo dyan, ma'am. Kumusta po kayo dyan, ma'am? Shout out po sa inyo at saka sa mga kasama mo mga tao mo dyan na katulong po na nagtatanim ng sili ngayon. So ngayon, ma'am, ay itatanong ko lang po kung ilang hektarya po ba lahat, ma'am, yan? Yung inyong sili farm. Kasi po, kung nakikita natin sa video, ay napakalawak naman talaga. Ayun, nakikita natin ang luwang. Ano po ba yan, ma'am, kalawak? Ilan hektarya po ba lahat yan, ma'am? Yung kabuuang sukat po ng pagtataniman po namin o tinataniman po namin ngayon ay nasa eksaktong 1 hectare. Isang hektar po. Dyan ma'am sa sili nyo na 1 hectare, kasi medyo maluwang po yan ma'am ha. Hindi yan birong silihan. Maitanong ko lang ma'am sa inyo kung saan po ba kayo ma'am nakakabili ng seedlings na ganong karami. O kung mayroon na ba dyan sa Iloilo mga greenhouse na nagtitinda ng seedlings. O kung kayo na ang nagpupunla niyan para ma-share natin doon sa ating mga viewers na taga dyan sa Iloilo. Kung sakali man na mayroon nga dyan sa inyong lugar greenhouse na nagtitinda ng punla. Dito po kasi sa Iloilo, wala po masyadong greenhouse na talagang nagbebenta ng mga punla. Kaya ang ginawa ko po, ako na po mismo ang nagpunla mula po sa paglatag po ng mga buto sa seedling trays hanggang sa aftercare, pag-aabono, pagdidilig, lahat po yon ako po gumawa. Kayo na lang pala ang nagpupunla niyan. Okay nga naman yan. Wala pala dyan mabibilihan ng ano ng punla. Ma'am, pwede po bang malaman kung saan ba ito sa sa Iloilo, ang location po ng inyong chili farm? Saan po ito banda, ma'am? Itong farm ko po ay, ang farm po namin ay located po sa Lambunaw, Iloilo. Lambunaw. Sa Lambunaw, Iloilo pala mga bossing. Itong chili farm ni Ma'am Lorene Pindon. Sunod ko po ma'am na tanong. Nakikita ko po kasi ma'am sa video, yung area ninyo po ay lulan po ito, di ba? Dati po ba ma'am, ano po ang tinatanim ninyo dito sa lupa niyo na ito bago niyo tanim ng sili ngayon? Dati po itong taniman ng palay, pero nag-decide po kami na um, tamna na lang po ng sili. Ay, okay po. Palay, para dati palang palayan to. So ngayon ma'am, baka po pwede niyo naman po ma-share sa ating mga viewers ang ginawa niyo po ma'am na na spacing dito sa inyong silihan. Ano po ba ma'am ang sukat ng ginawa niyong mga kama at yung spacing po ng bawat puno ma'am? Baka po pwede po ninyo ma-share sa ating mga viewers para yung mga baguhan po natin na viewers ay makakuha rin po sila ng idea kahit paano. Ang spacing po na ginawa ko dito ay yung lapad po ng kama ay 9 feet at ang spacing in between plants po ay 50 centimeter. Yung lapad po ng kanal ay 30 centimeter. Okay po.
Salamat po, ma'am. Ngayon, ma'am, ang tanong ko ulit, pang ilang beses niyo na po ba ito, ma'am, na pagtatanim ng sili? Kasi ang lawak po ng sili yung tanim ngayon, hindi po ito biro. Pag ilan niyo na po ba ito, ma'am, na beses na pagtanim ng sili? Second time ko na po itong magtanim ng siling Taiwan. Last March po, nagtanim po kami ng 4,000 na puno doon po sa gulod namin. Pero tinamaan po kami doon ng lapnos, kaya uh, nag-decide po kami na lumipat po dito sa bandang likuran kung saan po nandoon kung saan po namin dati itinatanim yung palay namin. Ay, ganun ba? Ito pa, may nakikita kasi ako, ma'am, na ano, yung kulay itim na tinatabo ng mga tao sa punong sili. Ayun yung mga nakalagay sa sako. Ano po ba yan, ma'am? Organic po ba yan? O anong klase po bang organic yan, ma'am? Meron po kaming ginamit na compost. Pagkatanim po namin ng punla, nilagyan po namin ng compost sa itaas para kung sakali man pong umulan, yung compost po ay mag-stack in pa ilalim para po umikit po doon sa ugat. At saka meron po akong gagawin, ba't ko po yun dinesign? Kasi meron po akong gagawin doon na secret ko po. Ito po ay bulok po na bagasong, yung bulok po na tubo, kung dito sa amin sa Iloilo tawagin po ay bagasong. So yan po yung ginamit ko na compost. Doon pala sa mga viewers natin na hindi alam yung sinasabi ni Ma'am Lorene na bagasong ng tubo. Yan mga boss, yan yung katawan ng tubo na giniling na pinagtanggalan ng katas na ginagawang matamis. So ang tawag pala dyan sa Iloilo niya dyan sa Ilonggo, bagasong. Sa Tagalog po, ang tawag din yan ay bagaso rin. Bagaso lang, hindi bagasong. Yan pala sa Iloilo, bagasong. Bagaso po ng tubo pala yan. Yan yung katawan ng tubo na giniling na tinanggalan ng katas at gagawin niya asukal. So yan mga boss, sa hindi nakakaalam nung sinasabi ni Ma'am Lorene na bagasong. Katawan po yan mga boss ng tubo na giniling. So nabulok yan, yung sinasabi niya, kung nabulok, natural nga magiging compost, hindi organic nga. Kasi marami nga mga boss sa Iloilo niyan. Kasi nga mayroon doon mga mga pabrika ng asukal. So pagkagiling kasi yan mga boss, mayroon yan sila truck na kinakargahan ng mga bagaso na yan na giniling, at kung saan nila yan tinatambak, di ibig sabihin doon yan mabubulok lang yon. So paglipas ng taon, ilang taon, ay di magiging organic na nga siya. Maganda siyang klase organic. Magandang apo yan, ma'am, yung bagasong ng tubo. Ito na lang, ma'am, huling tanong ko na lang po ito, ma'am. Kasi ako rin namangha sa inyo, ma'am. Malawak po kasi yung tinanim yung sili, isang hektarya sabi nyo. At nakikita naman po yan sa video, talagang malawak naman talaga. Paano nyo naisip na magtanim ng ganong kalawak na sili? At saan kayo na-inspired na, at sino naghikayat sa inyo na magtanim ng sili na ganong kaluwang? Kasi tama nga naman sa sili, pagka medyo sinuwerte ka nga, talagang malaki kita. Sabi nga, kung gusto mo maging milyonaryo, ay magtanim ka ng sili. Pero sa inyo naman, ma'am, kanino kayo na-inspired at sino sa inyo naghikayat na magtanim ng sili na ganun kalawak, itong siling Taiwan na ito na tanim ninyo ngayon? Nako po, ang naging inspirasyon ko po, ba't po ako nagtanim ng sili. Kasi last time, umabot po yung siling Taiwan ng almost 800 to 1,200 per kilo. Kaya nung nalaman ko po na meron po palang pera sa sili, I decided na, nag-isip po ako, ba't
hindi ko nga po ba subukan kasi meron naman po kaming lupang pagtataniman. At isa pa po doon is dahil din po sa inyo kasi um, madalas po ako nanonood ng vlogs nyo at very inspiring po talaga na magtanim ng sili, lalo na po kung hindi ka po tatamaan ng lapnos. So very challenging po sa akin yon kasi um, pambihira po talaga sa isang nagtatanim ng sili na hindi po tatamaan ng lapnos. So ako bilang ako po sa sarili ko, I don't easily give up po at naniniwala po ako na lahat po kasi ng ginawa ng Panginoon meron po talagang kahinaan at kalakasan. At kung meron man pong problema, ay meron po talagang solusyon. So, challenge po sa akin na hanapan po ng paraan kung paano ko po maiiwasan itong lapnos. At pag nagawa ko po yun, sigurado po, tsamba po. Big time po talaga ang kitaan sa sili. Ma'am, maraming salamat po. Ma'am Lorene Pindon ng Iloilo. Maraming salamat po ma'am sa pag-share ng inyong sili farm at pag-share ng video para yung mga newbie farmers natin ay may makuha silang mga ideya. At sana palit ng araw ay maging isa ka sa inspirasyon din ng mga taga Iloilo sa pagtatanim ng sili. Katulad yan ang sinasabi mo na na-inspired ka sa presyo ng sili na narinig mo at doon sa napanood mo sa mga vlog namin. So salamat ma'am Lorene ng marami sa patuloy na panonood ng mga video namin at pagsuporta sa aking YouTube channel at sa pag-share po nitong inyong sili farm. Pag-share ninyo ng video. So yan ma'am, maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan ma'am. Ay, opo, wala pong anuman. Always, talaga pong always welcome po kayo. At abangan pa po nila yung mga next process, kung paano ko po aalagaan yung sili ko hanggang sa ito po ay mamunga hanggang ang pagpitas po. Salamat po ng marami. Good luck po. At sana po hindi na kayo tamaan ng anthracnose para kumita at makabawi at kumita. So yan ma'am, maraming salamat po ma'am sa inyo. Alam nyo kasi mga boss, ito si Ma'am Lorene, ibang klase ito mga bossing. Kasi sabi nga niya kanina, last year daw nagtanim siya ng sili na 4,000 puno. So medyo marami-rami na rin yan mga boss. Ang naging problema tinamaan nga daw siya ng lapnos o anthracnose. So natural nga, pag tinamaan ka ng anthracnose or yung common term na sinasabi ng mga farmers na lapnos, natural mga boss, malulugi. Tinamaan ng anthracnose, di nung ibibinta at bulok yung bunga. Ngayon ang nangyari, nung si Ma'am Lorene tinamaan pala ng anthracnose ng kanya sili, lalo siya nagalit. Kasi nung tinamaan ng anthracnose, yung 4,000 niya na puno last year, abay sa sobrang galit ni Ma'am Lorene sa lapnos, ito ngayon mga boss, tumanim ng 1 hektarya. Ayaw, di ma. Ganun kalupit si Ma'am Lorene. Sobrang galit niya sa lapnos, lalo pang tinuduhan. Ay alam natin mga boss na yung 1 hektarya ang silihan, medyo malaki mga boss ang kapital niyan. Hindi yan biro. Kaya ito si Ma'am Lorene talagang gigil na gigil sa anthracnose Sa sobrang galit niya tinamaan yung sili niya last year ng 4,000 ito tumanim 1 hektarya. Sana all. So good luck ma'am, sana po hindi natamaan ng lapnos ang tanim niyo ngayon para makabawi kayo at kumita rin. Kasi kung itong tanim niyo ngayon ma'am na 1 hektarya, pagka ito tinamaan pa ng lapnos, di malamang lalo kayo magagalit sa lapnos. Baka po next year 5 hektar na ang tatamnan nyo ng sili. Ayaw, di ma. Matindi ito si Ma'am Lorene. Ang ginawa ni Ma'am Lorene para makaganti sa anthracnose, abay tumanim ng maluwang. Kaya dapat nga sana ma'am ngayon, wag na tamaan ng anthracnose na at kasi next year, pagka tinamaan pa ito ngayon, nako. Kumanda yung anthracnose at sigurado, 5 hektar na silihan na itatanim ni Ma'am Lorene.
Maganda itong kwento ni Ma'am Lorraine sa sili. So yan mga boss, sana ay nakapagbigay kami sa inyo ng kaunting idea sa pagtatanim ng sili. Lalo na dyan sa, ano, sa mga kababayan ko dyan sa Iloilo province. Magandang araw po sa inyo dyan mga boss. Shout out po sa inyo. At patuloy lang pong support at panonood sa aking YouTube channel para ako naman din at yung mga kasama ko ay patuloy-tuloy lang na makakagawa ng video na kapakipakinabang para sa kapwa natin magsasaka lalo sa mga baguhan. So siguro mga boss, abangan nyo na lang yung ano, tulad ng sinabi ni Ma'am Lorraine, yung sunod update ng kanyang sili. Subaybayan nyo mga boss at pagka nakakuha tayo ulit ng video kay Ma'am Lorraine, i-upload natin para mabalita natin yung mga viewers natin kung ano na ba maging itsura ng kanyang sili. Siguro after 2 weeks lang yun, 3 weeks, makikita na yung resulta niyan. Basta na abunuhan yan. At subaybay nyo lang mga boss ha, yung ano ba pang video i-upload ko. Hanggang dito muna tayo mga boss. Bye-bye muna. Bye-bye. Abangan ang next video.